Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Sa gitna ng mga pahayag sa social media at mga headline na naglalarawan ng Palace under siege, hindi ko mapigilan ang paghanga sa kalmado at determinasyon ng ating administrasyon noong nakarang linggo habang nag-scroll sa YouTube at nakita ang video mula sa Malacanang Company. Yun bang nagpapakita ng mga opisyal na naghahanda para sa darating na rally. Nararamdaman ko ang isang malakas na pag-asa. Naghahanda tayo para sa isang rally. Sabi ng mga tagapagsalita ng Palas at ito ay hindi lamang tungkol sa logistical preparation. Ito ay tungkol sa pagharap ng hamon ng transparency at accountability ng may buong pagtitiwala sa proseso ng demokrasya. Bilang isang Pilipinong naniniwala sa pagbabago, buong puso kong sinasang-ayunan ang posisyon ng Administrasyong Marcos. Hindi ito isang pag-atake sa palas, kundi isang pagkakataon upang patunayan ang aming commitment sa tunay na reforma. Isipin nyo, ang darating na 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo mula November 16 hanggang November 18 sa Quirino Grandstand ay hindi isang banta, kundi isang tawag sa mas mabuting pamamahala. Lalo na sa mga issue tulad ng flood control project na nagdudulot ng pinsala sa maraming pamilya. Ayon sa mga ulat, higit 16,000 pulis ang i-deploy upang magbigay ng seguridad. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa responsibilidad upang maprotektahan ang karapatan ng lahat ng magpahayag ng opinyon ng mapahayapa. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsabi noon na handa siyang harapin ang mga ganitong hamon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakita natin na ang mga hakbang tulad ng Independent Commission at mga investigasyon upang malinis ang gobyerno. Ano po? Bakit kailangan nating mag-alala? Ang palasyo ay hindi under siege. Ito ay isang matibay na kuha ng katapatan, handang magbukas ng mga pintuan para sa dialogo at hindi para sa konfrontasyon. At narito ang mas nakakapukaw na pagmamalaki. Ang rally na ito na binabati, Rally for Transparency and Better Democracy, ay bukas sa lahat, mga miyembro man o hindi. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mamamayan. At ang administrasyon ay aktibong sumasali rito sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyu ng katiwalian tulad ng mga anomalya sa flood control na mismong si Pangulong ang unang nag-expose. Hindi ba't ito ang tunay na demokrasya? Hindi ang pagbabago ng mga politiko na sumasali tulad ng mga partidong demokratikong Pilipino. Ha?
ni dating Pangulong Duterte na sumasali rin, kundi ang pagtutulungan ng lahat para sa ikabubuti ng bayan. Sa halip na maging bahagi ng kaguluhan, ang Malacanang ay nagpo-promote ng mapayapang pagtitipon na may mga maintenance work at logistical setups upang matiyak ng ligtas at maayos ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako na hindi ito magiging dahilan ng outrage. Dahil ang ating liderato ay handa, kalmado at nakatuon sa agenda hanggang 2028. Isang matatag na ekonomiya, ligtas na komunidad at malinis na pamahalaan. Sa huli, habang naghihintay tayo ng mga araw na ito, hayaan natin ang rally na ito ay maging daan para sa tunay na pagkakaisa. Suportahan natin ang Administrasyong Marcos na hindi tumatakbo mula sa mga tanong, kundi humaharap dito ng buong tapang. Salamat sa mga opisyal ng Malacanang tulad ni na Claire Castro at mga buong kupunan sa pagiging halimbawa ng responsableng pamumuno. Ito ang Pilipinas na handa na hindi sa takot kundi sa pag-asa at katapatan. Ano po? Ito po kasi ang mga laman ng balita ngayon na ang palasyo daw po ay under siege. Pakinggan po natin ang panayam kay Yossi Claire Castro. Well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw bago ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Wala, naghahanda para sa rally nila. Pero Yun totoo, lang. pero, It's normal. Naghahanda po para sa rally. pero totoo pong on lockdown ngayon ng Malacanang at mas pinahigpit pa ang seguridad. Kung seguridad, muli, Gerge, no? Normal yan kasi magkakaroon ng rally. At tatandaan natin, Normal po talaga yan. Kasi may mga, pag hindi mo sinecured ang Malacanang, baka lusubin na naman ng mga taong maskaradong nakaitim na maskarado, ha? Nakagaya nung September 21, may nagpondo, may nagbayad sa mga batang nakamaskara upang manggulo. At ayaw na pong maulit ng gobyerno yun. Ha? yung nangyari September 21, ang daming mga team-team na mga miyembro na gustong maghasik ng kalagiman. So, hindi pwedeng hindi maghanda ang gobyerno para dyan. Nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Undersecretary? Sa ngayon, nandyan lamang sa vicinity ng Malacanang. Okay, pero totoo po bang nakikipagpulong siya sa ilang consultants para pag-usapan yung mga susunod na hakbang matapos yung mga naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico? Hindi naman, hindi nga po nababahala ang Pangulo sa mga sinasabi ni Zaldico. Sinabi nga niya po, di ba? Dapat lang na wag siyang mabahala kasi hindi naman totoo. Kayang-kaya mo namang lusutan yan kapag hindi totoo. Kaya ako rin po, ako'y naniniwala na ang mga bintang ni Saldico ay walang katotohanan. Isa lamang si Saldico sa mga garapatang gustong kumagat ng kumagat dahil nga sa lumiit na po ang mundo niya. Yung mga DDS na dati galit sa kanya, ngayon nagpapasalamat. Ha? Nakagaya ni Harry Roque. Ang sabi pa noon ni Harry Roque kay Saldico, kinahihiya ka ng mga anak mo. Galit na galit sa iyo ang mga anak mo dahil sa iyong pagnanakaw. Ngayon, at may nasabi tungkol sa Pangulo, ang sinabi ni Roque, kabaliktaran na. Siya daw ay isang hero ng mga didilis. Pakinggan po natin to muli. He will not dignify himself
regarding dito sa mga sinabi ni Saldico. Kasi kitang-kita naman po lahat ng sinabi niya po ay basura. Walang katotohanan. Naintindihan niyo po? Ang lahat ng sinabi ni Saldico ay isang basura na dapat itapon sa basurahan. Ang daming mga inconsistencies, pati yung sinasabi niya mga maleta. Undersecretary, I hope Marami talaga. Ang sabi niya, inutosan daw siya na mag-insert ng 100 billion ha. Kung inutusan siyang mag-insert ng 100 billion na wala namang partisipasyon ang executive sa BICAM, bakit nagbito ang Pangulo ng 194 billion? Di bali wala yung pina-insert niya kung sakali man. Di ba? Isipin po ninyo ano? Kaya itong pinagsasabi ni Zaldico, ito mayroon akong haka-haka, mayroon akong hinala na ito ay nasaniban ng mga didilis. Kaya po siya nagsalita ng ganyan. na pakinggan or napanood nyo po yung report ng aming correspondent na si Joash Malimban. At sinasabi nga po doon, sa 2025 budget, may 5.4 billion insertion na hindi pa ma-identify ngayon. Kung para saan ito. Nakita nyo na po ba ito and can you share something? Or would you like to... Hindi pa po, wala pa po akong nakita na ganyan. Ang alam ko po na nagdagdagang budget para sa ASEAN Summit for next year. Pero kung ito sinasabi yung 5.4 insertion, wala pa po tayo nakikita. Okay, but will you look for it? Titingnan nyo po ba ito? Para maipaliwanag kung saan napunta or saan mapupunta. Bigyan niyo po muna ako ng kopya ng report ninyo. Okay. Para po makita natin. Okay, ito naman pong si Congressman Toby Tiangco, may naikwento po siya sa isang pahayag o isang interview sa kanya tungkol sa isang meeting noong November 24, 2024 sa Bahay Pangulo. Kinastigo daw ng Pangulo sina former Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez tungkol sa korupsyon at saka yung mga proyekto ng executive branch na tinanggal ng hindi nila nalalaman. Can you confirm this or ano po yung reaksyon nyo Ano dito po sa yung tinanggal? Ulit po, ano po yung tinanggal? mga proyekto daw po ng executive branch na tinanggal sa GAA o doon sa proposed budget po? What is Wala. your reaction? Sa ngayon, Gerds, ipagpaumanhin, hindi pa po tayo parte ng palasyo ng mga panahon na yan. At Opo. hindi ko mako-confirm kung totoo yung meeting na yan. So, tingnan po natin. At pag may pagkakataon po, tatanungin po natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, but can you tell us ano po ang ginawa ng Pangulo nitong huling 30 oras, last 30 hours since the bombshell mga statements nitong si former congressman ko? Kagabi po, nagkaroon ng event para po pasinayaan po yung chairmanship po, yung chairship po ng ASEAN. Ginawa ito po sa Intramuros. And At kanina lamang po ay mayroon po siyang dinalaw. Tignan ko lang po ang schedule ng Pangulo. Mayroon siyang pununtahan. Mayroon po siyang dinalaw na mga na biktima po ng bagyo. Okay. Opo, ayun po. Kanina umaga po yan. nakipag-meet po ba siya sa mga cabinet members, sa ilang matataas na opisyal ng military within the day or kung kagabi man, kahapon? Wala po, sa akin pong schedule ng Pangulo, hindi po siya nakalagay. So hindi ko po masasabi kung meron o wala. Ito po, malinaw na ang kalakaran ngayon sa Malacanang ay normal. Normal. Ganun lang. Natural lamang na maghigpit sila dahil nga mayroong rally. Ano po? Normal situation. Ano po? Normal ang sitwasyon sa palasyo. Okay? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe. Salamat po sa inyo.